Where's Kuya going to see? Tapos na ang bakasyon namin sa probinsya. Nandito na naman ulit kami sa syudad. Manila. Nasa Manila na ulit. Yeah, so kung gusto nyo mapanood yung video namin, sa vacation namin, nag-stay kami sa Bridge Resort sa Pangasinan, which is in San Fabian, town ng San Fabian. So, kung naghahanap din kayo ng recommendations, mga places to go kapag nagbabakasyon kayo, check nyo yung vlogs ko about sa locations na pwede nyo puntahan dito sa Pangasinan. So ngayon nandito kami ulit sa Manila. And for today's trip, ang Galam travel or itinerary namin, yung ano namin is magstay dito malapit sa Mall of Asia. Alam niyo naman kung ano yung Mall of Asia. Isa siyang malaking mall. I think it's the biggest Mall of Asia. Mall in the Asia. That's why it's called the Mall of Asia. Nag-book kami ng stay. It's an Airbnb. Dito sa Shell Residences. It's a condominium property near the Mall of the Emirates. No, Mall of Asia. Kakamali na ako. Kulang pa ako sa tulog kasi last kami ng madaling araw umalis sa Pangasinan. So anyway, stay kami near ng Mall of Asia para maggala-gala. And then ang check-in kasi namin is 1 p.m. pa sa Shell Residences condo. So dala namin mga luggages namin, wala kaming pag-iwanan. And it's just, I think, almost 9. Kailangan namin kumain ng breakfast. And antayin namin ang check-in na 1 p.m. Tagal-tagal pa. We had no choice but to carry our luggages, go to restaurant, find a restaurant. I know like there, mayroong Jollibee. Pero I think everyone likes McDonald's for today. So, yun ang i-hunt natin. Watch lang kayo. So, stay tuned guys sa mga places na i-discover natin sa area na to, sa Mall of Asia and around the area. So, stay tuned guys. Don't forget to like and subscribe, leave a comment, share it with your friends. Again, I'm creating special memories with my families. I'm documenting them by sharing on YouTube and social media channels. You can use this as a guide if you want to travel around the area. At least na-try na namin to so you can manage your expectations. Thank you very much. Alam nyo, pagka nagdagala-gala, kailangan protected pa rin ng skin natin. I'm using the Garnier Super UV, which has SPF 50, sun protection of course. So as I was saying guys, I'm using the SPF sunscreen protection. So this is invisible. Ano yan daddy? Nasa taas na statue. DJ. Ha? DJ. CJ? DJ Khaled. DJ ba yan? Give me 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Sabi niya, oh. So guys, nandito tayo sa Macapagal Avenue and that is the EDSA exit. Hindi ako, Macapagal Boulevard pala. Ay, Gwen! Let's go run! Babaan mo siguro anak. Kasi hindi balance. So as I was saying guys, I'm not familiar here in Manila again. Same nung last video ko na Makati. If you have watched that, nasabi ko na hindi ako familiar sa area. And if you haven't watched that, go visit my channel and watch it. So here, andito naman tayo sa Manila side, Macapagal Boulevard. And no, it's red. It's no crossing. Nakakalito itong stop sign dito sa Philippines. Kasi sabi niya, dapat no crossing. Pero tumatawid naman sila. Nakakaloka. So ngayon, ang pupuntahan naman natin
galing na kami sa McDonald's, dadaan kaming Starbucks. Kasi para sa good drinks naman. And then yun yung magiging hotel namin, SMDC. It's the Shell Residences. Mag-stay kami doon for how many days? 2 nights ata, no? 2 nights. And then, libot-libot sa area. Yun lang, guys. So, watch out lang sa vlog. So, as I said, guys, itong hotel namin, it's Airbnb pala, which is Shell Residences. Maganda yung location kasi kita mo naman, malapit siya sa Mall of Asia, which is there. And then nearby, ang daming restaurants. Like, there's happy hour here pa nga eh. Oh, there's Metro Cafe. There's Alpha Mart, which we're trying to look kasi meron daw Alpha Mart over here. Meron pa Uniqlo nga doon, oh. So, we're just gonna buy some water. And as you can see here, so yan yung Shell Residences. Yan yung Mall of Asia. And then nearby, may mga shop na siya, restaurant, Jollibee in there, laundry, gusto mo magpa-laundry. So yeah, it's a good venue. So ito yung area, guys. Nakita nyo ang daming building. Hindi naman siya super busy yung area. Alam mo yun, pagka nasanay ka nga sa less chaotic na place, gusto mo sa less chaotic din. Tahimik lang siya. Ganyan. Organized. Ayan. It's far. Our hotel is far. Pero hindi na nila problema pag kayo na lang. Babae na kami. Wow, much better than Makati. Ayan. So, this condo is owned by SMDC, which means the same as what we have, but it's far. This one is in near Mall of Asia, but you know the one we have is a bit far. We have the same as this. Do you remember, Koi? So we're staying in a similar condo. So I'm gonna show you guys. What does it say? When are we gonna go swim? Wait, we need to take a rest. I need to pee. Oh, so this is the toilet. This is the thing. They have some utensils, some cupboard, a big fridge. Oh, nice setup, Clean. and smells good. Have some thing here, cabinet, AC up in here, and they have a balcony there. And this is the balcony of Shell Residences. You can see the big pool, guys. Extend it. This is their bed. Bed check. It's hard. Look. It's hard. This is nice. Oh, I like this in our house. What? What? They have a small mirror, Okay. right? It's nice. Where's their perfume? I wanna wanna know. go to the. I wanna know. So, yun guys, this is the Shell Residences here in Macapagal Avenue, which is very close to the Mall of Asia. The purpose of staying here is for us to
check out the area, roam around the area of the mall of the and also because of the big pool, you know, kids love swimming, especially it's summer. Yeah. At least they can take a dip while staying here in a condo rather than in a hotel. Yeah, so I mean, we can find some hotels, but this is the best one. This is the best deal, and also, especially that it's close to the mall of the. And yeah, so far so good. And I'll try if I can show you again downstairs. Maybe it won't be allowed to take a video, but I already showed you the balcony, which shows the environment, the swimming pool. And then later on, I'm gonna give you a review of what our experience here at Shell Residences. Good morning, guys. Ito yung first night or first morning. Sorry, anak. First morning natin dito sa condo. Magkakape tayo sa labas. Init na init si Gwen. Ito yung ating morning. So, kape muna tayo, guys. Pinagawa ko ng husband ko ng kape na may tinapay at ano palaman? Tinapay din. Liver spread. Ang aga gumising. Nagising ako kasi ingay ng kalos ko. So, kami sa may bandang kusina natulog. Natulog ako mga alas 11 na kasi may tinatapos akong trabaho. So, alas 6 gumising na rin ako maglalaba. Nilinis ko yung washing machine kasi ang dumi. Ang dumi ng filter, kaya nilinis ko na muna. Tapos, magsasalak ako ng labahin. And then, para maumpisan lang maisampay kasi kakaunti lang yung parang magiging sampayan. Bawal magsampay sa naku, may penalty yung doon sa kapitbahay na nagsampay sa towel, ng towel. Bawal yung ganyan. So, dito na lang maghanap ako ng pagsasampayan mamaya. Anyway, first morning natin dito sa Shell Residences. 3 nights ba? Tinuloy ba natin yung 3 nights? Natuloy ba yung 3 nights? 3 nights. So, mamaya maglalakad-lakad kami. And then, Mother's Day kahapon. And then, dapat magdi-dinner kami. Kaso nga lang, dahil sa Mother's Day, ang daming tao. So, parang ngayon na lang namin siya gagawin. Kaya maya, mag-dinner somewhere. Ayun. Isa ding good news, medyo nag-okay-okay na yung boses ko, diba? Medyo magaling na. So, enjoy na lang natin tong, few days natin dito sa Manila, sa Macapagal Avenue. And then, after that, next stop is Japan. So, watch out lang kayo guys sa mga susunod na mangyayari sa aking vlog. Thank you for watching! Hello guys! Tapos na yung ating 3 nights. Yes, 3 nights here at Shell Residences na dito nga sa Macapagal Avenue or Boulevard. Ang masasabi ko lang dito sa unit na tinirhan namin as Airbnb. Grabe, parang itong function namin sa Pilipinas, parang wala ata naging magandang hotel or ano ba yun, yung Airbnb na tinuluyan namin na binayaran. Kasi ito, nung first night, malamig siya yung aircon nila. Tapos second and third, grabe, parusa. Ang init, kahit tinawag na namin sa kanilang init. Tapos, madumi yung washing machine, hindi nalilinisan, yung filter, yung mga sulok-sulok, may mga ipis na lumalabas. Yung mattress, kulang ng mattress, kulang ng blanket. Ang sinuggest sa akin, ang mas maganda palang gawin kapag ganyan, kasi ito binook namin siya through booking.com mas maganda daw sa Airbnb talaga na app. Kasi sa Airbnb na app, pwede kang mag-comment, magreklamo. Then makaka-apekto kasi yun sa kanila, sa mga hinuhost nila na property.
And then, di ba nga parang may level-level yun. Pagka super host ka, ikaw yung unang mapipili na pagrerentahan ng unit. So, sa Booking.com kasi wala kahit magreklamo ka. And then, once sa Airbnb, pagka nagreklamo ka, merong magko-coordinate para ayusin yung problema. At also, pwedeng ma-refund, maayos ka agad-agad. Dito, hindi. Sa sitwasyon namin. So, ang hirap. Eto na, papakita ko na sa inyo yung last, pangalan na ito, last show. Ipakita ko sa inyo yung pool, yung amenities nitong Shell Residences. Meron silang palaruan doon para sa mga bata. And then pool para sa mga kids. Ito mukhang malaki pa, pang malalim siguro. Hindi na ako naligo dyan kasi hindi ako mahilig mag-swimming. Nakakairitang mag-bihis-bihis. And then mainit, sobrang mainit. So, nung nagpunta kami dito, walang sampayan. So, ginawan ko na lang ng paraan dito ako nagsampay. Kasi naglaba ako kasi wala na rin kaming damit. So, eto, lahat naka-on yung mga electric fan. Kapag pakla kami, medyo kalat na. Pero as much as possible, may ligpit namin mga kailangan iligpit. Like, mga hugasin. Ganyan yan. Naipakita ko ba sa inyo yung loob ng banyo? Ito yung loob ng banyo. So, kalat di ba? Parang hindi siya i-maintain ulit, hindi malinis or what. Tignan mo yung drainage ko, umaapaw yung tubig dyan. And then, so kung magre-rent kayo sa Shell Residences or maybe similar siya sa any SMDC unit. So ganito yung area niya, may hallway, maliit na living room, may divider, and then pwede maglagay ng TV unit yung property owner. Ito yung living room, bedroom, na pwedeng ikasya yung, I think this is king size. King size tong bed to, no dad, no? So, yan. And then, merong halit na balcony para sa view. Ayun na nga. Ano ba yung mga naipakita ko? So, sa mga areas dito, dahil nga, katulad ng sabi ko dun sa vlog, hindi naman talaga kami taga rito. Hindi kami familiar. Hindi ako familiar sa mga nangyari dito. And then, we've been away for more than 15 years. And then, so, syempre, madami nang na-develop, marami nang naayos, nadagdag, na-improve. Marami, dito pala sa area na to, ang alam lang namin, MOA. So, ang ginalaan namin, MOA. Akala namin, yun na yung parang, kumbaga, pwede mong pasyalan. Ang dami pa pala, like, pwede kang malapit lang siya sa Okada, na mas, sabi nila, much better than MOA. Kasi, yung MOA, ang daming tao, very crowded. Sa mga restaurants, sa lahat, very crowded. So, pwede kang pumunta ng Okada, may mga restaurants na rin doon, may mga kainan, and then entertainment for the kids, mga ganon. So, another yon na pwede mong puntan. And then, meron din solitaire. Solaire. Solaire. Merong Solaire na similar din na ganon ng setup na may mga kainan na siya, may mga yun, like malibad pa dun sa MOA, kung gusto mong mag-shopping lang or magkumain ng mag-hangout, may imi-meet ka, dun na lang sa less crowd. And then also, meron din kami pinuntahan kagabi, Coral Way, pero sabi Conrad daw siya, Conrad Hotel. Ganun din siya, para siyang mall. Ganun na pala yung mga hotel, no? Every hotel para siyang merong mall area. Meron siyang mga restaurants. Nandiyan yung Hard Rock Cafe. Yun. So, kung naghahanap ka rin lang ng mapupuntahan, makakainan, ng hindi crowded at may sasakyan ka. Or even Grab, kasi magkano lang naman ang Grab. Magandang puntahan yung mga yun. Tapos, maliban pa dito sa Shell Residences, kung naghahanap kayo ng area na gusto niya magstay dito sa may... So, naghahanap kayo ng mga... Kung balak niya magstay dito sa may bandang Pasay. Marami na rin condo units or mga Airbnb.
Kagandahan lang dito sa SMDC condominiums, maganda yung mga amenities nila. Pero syempre, kailangan mong piliin kung aling host or yung unit pipiliin mo para pagstayan. Kasi nga, katulad ng netong sitwasyon namin, I mean, hindi siguro makikita sa camera, pero sa sulok-sulok, may mga dumi talaga na it needs proper cleaning. So, ayun lang guys, ayun lang yung day in our life na nandito nakabakasyon sa Pilipinas. As I said, andito kami sa Pasay City, sa bandang Macapagal Avenue, close to Mall of Asia. So, naipakita ko na rin sa inyo yung mga kung anong pwedeng gawin dito, mga surroundings, kung may hinahanap ko yung area. Thank you very much for watching guys. I'll see you in my next vlog.